Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Doon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang... Sabi ko, 100 million. Okay na yan. Sabi na, sir, makatulong na yan. Yearly, sir. Monthly. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga salin ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas yan na mahigit 2,041%. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer. Wow! Ni Sec Cabral. Lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Para ikaw ang maging contractor, Okay. normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-advance na ang mga contractor. Si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang niya. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita Channel, oras na para malaman. Alright mga kapitan, nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kamusta ang lahat? Tayo po ay pinapanood ho lagi sa social media, sa mundo ho ng social media. Dahil po dito tayo kumakalap ng mga balita sa loob ng 24 oras at ating hinimay-himay at binibigwasan yung dapat bigwasan mga kapitan para sa kadanagan ho ng karamihan. Welcome back mga kapitan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe daw kayo. Pindutin ang notification bell and then of course sa mga bagong salta mga kapitan, pag-subscribe at pindutin ang notification bell. At of course sa mga matagal na pong subscribers natin, maraming salamat, mabuhay kayo. Kaya masaya tayo dahil kayo ay laging sumusuporta sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Na agad-agad na uulat, hindi pabaya. Hustisya para sa masa din nagbulat. Ngayon po mga kapitan, pag-usapan natin Hindi lalabo. ito pong mainit-init na mga dapat bigyan ng pansin ho sa ating lipunan. Hatid namin ang Issue political mga kabataan, lalo na po nitong mga kawatang politiko sa ating gobyerno. laging updated. At lalo na ho dyan sa Department of Public Works and Highways, Balita Channel walang daghang project, why human-human mga kabalitaan. Danagan subok na sa balita, matagal nang Alright, diretso na ho tayo sa ating pagsao dito sa ating munting bahay. Dito muna tayo mga kabalitaan sa puso ni Senadora Amy Marcos. Tignan nyo po, panoorin nyo po mga kabalitaan. Talagang siniseryoso dito ni Senadora Amy Marcos mga kabalitaan itong panawagan. Para makakalap po ng karagdagang impormasyon patungkol sa kanyang kapatid na si Boy Singhot mga kabalitaan aka Bonget or si Bonget aka Boy Singhot. Nabaliktad tuloy mga kabalitaan. Alright, sabi ko dito ni Senadora Amy Marcos, mensahe para sa matatapang ayon pa sa kanya. Kita pa sa monitor natin? Check natin. Ayun, kita naman ho, hindi buo pero at least mababasa ho yung konteksto dito mga kabayan. Ayon pa ni Senador Marcos na sa lahat po na nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinaharap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakinanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Dahil nga po si Senadora Amy Marcos mga kapitan, ito post po ito noong Nobyembre 19, 2025. Marami palang mga concerned citizens at mga kakilala ho nito at may kinalaman ho sa pagsisinghot ng utot ng demonyo at pamumulbo ho sa pulbo ni Judas itong si Boy Singhot Bonget mga kabataan na nagpapadala pala ng kadagang impormasyon. At taos pusong nagpapasalamat at tinatanaw na utang na loob ni Amy Marcos mga kabataan kung sino man sa kanila ang magpapadala ho ng karagdagang impormasyon dahil nagpadala na po or parang nagkaroon na yata ng pag-file ng motion para ho padaliin na magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na ilalabas at sasabihin walang kakayanang maging presidente ho itong si Bonget mga kabalitaan. So
Nagpapasalamat po siya rito at sa mga gusto at sa mga nagnais pa po mga kabaitaan na magpadala, well, kontakin nyo lang po si Senadora Amy Marcos para ho talaga ito matuluyan ho itong si Bonget na makakabalik na ho sa kanilang pamamahay o di kaya sa rehabilitation center mga kabaitaan. Nakakasagwa pakinggan, presidente mo tapos ilang taon lang nanilbihan sa bayan, then ang ending ay mapupunta lang pala sa isang rehabilitation center mga kabalitaan. Nako, nakakaya ho. Pakinggan ho natin dito ang administrasyong ito mga kabitan, talagang wala hong malasakit sa ating bayan. Lalo na dyan sa Kongreso, itong mga kawatan, animal, mga hudas, mga lahat-lahat ng masasamang pangalan ho, babanggitin mga kawatan, buhaya, walang malasakit sa ating bansa dahil po may isang doktor na nagsasalita rito na si Dr. George Ignacio, former chairman of PGH Cancer Institute, sa loob po ng 15 years ay nagsalita ho rito. Buti pa si Tatay Digong nagbigay ho ng 100 million pesos buwan-buwan sa PGH at natulungan ho sa panahon ni Tatay Digong Duterte yung mga walang kakayahang gumasta sa mga operasyon at kung ano-ano pa diyan mga kabalitan. Pero itong si Dr. George Ignacio, talagang pinamumuka niya po na walang silbi ho itong administrasyong ito mga kabalitan. Ito po, pakinggan ho natin, panoorin. Mga kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng mga pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Alam niyo po mga kabalitaan, no? Itong video ito, pag napanood ho ito ni Au Payaso Castro mga kabalitaan, sasabihin na naman itong AI generated. So, doktor po itong nagsasalita at pinatutunayan niya po na sila po ay wala daw budget. Wala ho talagang budget sa administrasyong ito. Kaya marami ho ang namamatay. Imbis maagapan, mabigyan ng madugtungan yung kanilang buhay, ay hindi na ho magagawa ho. Dahil yung PGH na Philippine General Hospital, malaking tulong ho ito sa mga kababayan ho nating hikahos mga kabalitaan. Yung walang-wala ho talaga. Lalo na pag mahirap ka pa, tapos yung sakit mo pang milyonaryo mga kabalitaan, hindi ka ho talaga matutulungan ng administrasyong ito. Hindi ko tinutukoy na hindi ka matutulungan ng PGH ha. Kasi yung PGH, so andyan lang ho yan mga kabalitaan. Owned and operated po yan ng ating gobyerno. Kaya nga Philippine General Hospital, kasi ito ang pinakapangunahing hospital ng gobyerno na para ho sa mamamayang Pilipino.
Parang ito yata yung ipinatayo ni Makoy Sr., yung papa ho ni Bongit, mga kabitan. Correct me if I'm wrong, guys. Hindi ko na-search pero yun ang unang pagkakaalam ko na itong si Imelda Marcos yata ang parang isa sa mga naging boses sa PGH na nung ito ay binuo, mga kabalitaan. So ngayon, yung anak ang namumuno ngayon, parang hindi niya po binibigyang halaga yung ligasiya ho ng kanyang pamilya. Winawalang hiya ho ang mamamayan at ang hospital na ito. Ba't kaya ni Bongit, mga kabitan, na gaganunin ho yung iniwanang ligasiya ng kanyang pamilya? Bakit ho kaya, mga kabitan? Siguro sa kabangagan ho nito. Kasi pag bangag, mga kabitan, hindi mo talaga makakapag-isip ng tama. Kung makakapag-isip ka man, hindi ho mula ho sa isipan mo, kundi diktasyon, kumpaso ng ibang tao. Kaya sa panahon no ngayon, mga kabalitaan, dahil sa korupsyon, hindi na ho na-prioritize ang budget ng Philippine General Hospital dahil sa mga walang hiyang kawatang buayang animal, hudas, mandarambong, mambubudol, mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, 100 milyon ho ang binibigay nito. Akala pa nga ng isang doktor ay taon-taon itong magbibigay sa loob ng termino ni Tatay Digong. Pero sabi niya, 100 milyon, hindi sa isang taon, buwan-buwan niyang ibibigay ko. Pera ng taong bayan yan, kinabukasan at kumbaga kaligtasan ng mga pasyente nyo ang pinag-uusapan dyan, hindi ho kung ano-ano pa. Ito po, pakinggan ho natin, baka sabihin nyo nagsisinungaling ako at fake news peddler. Sabi ko sa kanila, 100 million. Okay na yan? Sabi na, sir, makatulong na yan. Yearly, sir. Monthly. Yeah, 1 million a month. President Rodrigo Duterte has granted financial aid to the Philippine General Hospital patients who do not have much to pay for hospital fees. Earlier, the chief executive had allocated 1 billion pesos to provide medicine to poor Filipinos. Doc, Bongo. Okay, may audio, may music, so putulin na lang ho natin kasi sapat na ho yung narinig ho natin mula ho sa bibig ni Tatay Digong Duterte na 100 million pesos buwan-buwan. Kung si Bongit ho ang nagsasabi nito, mga kabitaan, hanggang drawing lang ho ito, mga kabitaan. Ang dami hong mga pangakong napako ho itong si Bongit. Sabi niya, ipagpatuloy yung nasimula ni Tatay Digong Duterte, red flag na ho ito. At sabi niya, may 20 pesos pag siya'y nanalo sa buong bansa, kilong bigas. Red flag na rin ho, mga kabitaan. At marami pa po siyang pinapangako sa atin na tayo naman po, dahil sa tiwala natin kay VP Sara Duterte, naniwala na rin ho tayo sa kanya. Ayun pala, hindi tayo nag-iisa. Si Inday Sara ay kasama na sa binudol, mga kabalitaan. Napakawalang hiyang administrasyong ito at nakakabuisit, mga kabalitaan. Limpak-limpak na salapi ang nawawala sa panahon ngayon. Kung limpak-limpak na salapi ang pag-uusapan, ito naman ho si Boy Prescon Bonjing Rimulya, umakyat ho sa 2,041.44% mula nang maging congressman itong si Boy Prescon. Yung kanyang net worth, mga kabalitaan, mantakin nyo po, 2,041.44%. Napakalaking pera hong pagkalubo nito sa net worth nitong si Boy Prescon, mga kabalitaan. Sinilip ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maging ang mga sinundan niyang sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa kanyang entry, SALN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Remulla. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000.
Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga salin ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas yan na mahigit 2,041%. No, tignan nyo guys, yung salin dito ni Remulla Sos, yung pangalan nito, Jesus pa naman mga kabaitaan. Diyos ko, or santo ng tawhana ni. Pangalan lang ho yung sagrado nito mga kabaitaan, pero yung pagmumukat, pagkatao nito, animal pa ni Judas mga kabaitaan. Mantakin nyo po, 2,041.44% ang increase. Tandaan nyo po mga kabaitaan, yung mula sa 20,628,000 ngayon po ay pumapalo ho sa 441,737,048 pesos mga kabalitaan. Paano ba lumago at lumubo itong salin na ito mga kabalitaan? Malamang meron pa itong tinatago na hindi diniklara kasi parang sobra-sobra na ito, baka ma-question mga kabalitaan. Kaya kung pagmamayabang ho ng korupsyon yung kanyang ipinaglalaban mga kabaitaan, ewan ko lang kung ito ay may katotohanan ho. Dahil sa asset pa lang nito, nakikita ho natin na medyo questionable ho mga kabaitaan. Kahit sabihin pa natin na may siya, nakuha siyang yaman sa kanyang amang pumanaw mga kabaitaan. Pero lumobo ng 2,041.44. Napakalaking pera ho nito mga kabaitaan. Ang tanong po ho ba, ito ba talaga ay malinis din si Bonjing Boy Prescon Remulla? Alam naman ho natin, yung mga taong mahilig magsinungaling ay hindi ho talaga papalarin mga kabaitaan. Sa ngayon, mag-i-enjoy pa ho sa kanilang tagong yaman. Pero pag bumaligtad ho yung mundo mga kabaitaan, magkakahulihan na ho yan mga kabalitaan. Sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga salin ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales, na parehong naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tangi mga salin lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga salin. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo nasa 78 million. Di ba 78 million? Napaka baba lang ho. Yung salin dito kumpara kay Bonjing Remulla, umaabot ho ng 441 million pesos. Nako. 8 million na dineklarang cash on hand. Ano pa yan Nakaupo pa lang ho yan Paano na kaya pag nagretiro na ho yan bilang ombudsman mga kabalitaan? Kung magiging 441 million mahigit, baka pagkatapos ng 6 na taon nitong termino ay baka lulubo ito, aabot ito ng 1 bilyong pesos mga kabalitaan. Deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares sa 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City. Napakamura lang 1.5 million po yung bahay at lupa ni Martires mga kabalitaan Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martires na magretiro. Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 million kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng 7 taon. Okay, 87 increase sa loob ng 7 taon. Tignan natin kung sino pa, kung may mas mataas pa ho dito mga kabalitaan. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 million. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mahigit 19 million ang real property si Carpio Morales, karamihan. 19 million yung real properties ni Morales kumpara ho dito kay Martires. Yung bayat lupa niya lang is 1.5 lang po Mga condo units sa Taguig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales nang magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang salin ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96%. Hindi lang magkalayo mga kabitaan si Martires at saka itong si Morales. Si Carpio Morales. Kasi kay Martires 78 million po, sa kanya 80 milyones po mga kabaitaan. So masasabi ho natin na walang nangyayaring korupsyon sa hanay ho ng dalawang ito. Sa loob ng 7 taon. Sa Lima Refra,
So, itong si Bonjing, napakalaki ho ng pera, questionably ho. Kaya bantayan na ho natin yung sali na yan, 441 million ha. Baka pagkatapos ng pabagsakin ho nila yung mga Duterte, baka lulubo na ho yan ng 1 billion mga kabalitaan. Yun po talaga, questionably at dapat ho yung imbestigahan mga kabalitaan. Dahil yung nakawan ho ngayon sa ating gobyerno at pagkaupo ni Bonjing Boy Prescon Remulla mga kabalitaan, may pagdududa ho tayo dito. Kasi nga po, pinili ho talaga siya ni Bonget para maging ombudsman at isa na rin sa maging dahilan na para ho protektado itong si Bonget. Dahil alam ni Bonget na may sasabog talagang anomalya laban ho sa kanya at ito na ho yung flood control projects anomaly mga kabalitaan. Dahil nga po, itong si Cabral mga kabalitaan, mas lalong malalabuan pa rin ho tayo sa ngayon ang magagawang makukuhang impormasyon o di kaya ebidensya mula kay Cabral dahil nga po ay mistulang sinadya yata itong mawala ang computer nito mga kabalitaan kung saan naandun lahat yung mga impormasyon, mga detalye sa mga transaksyon mga kabalitaan ng DPWH kung saan sangkot ho sa 100 billion insertion dito si Bonget mga kabalitaan. So, dito ho nadiskubrihan ni Livestre na nawala yung computer ni Jose Cabral. Ang tanong, talaga bang nawala or itinago ito? O baka na-misplace lang? Napakalaki no, tapos ma-misplace mga kabalitaan. Yun ang nakakatakot at talagang gusto mong ewan ko lang no, mabubuisit ka talaga eh. Sinasadya talaga nila na walain yung computer para wala ho silang makuhang ebidensya. Grabe ho yung pagluluto ngayon ng administrasyon ito sa mga kaalyado na sangkot ho sa anomalyang ito at pasimuno pa di umano ang kanilang kamahalan dyan sa bahay ni Kuya. Napakatindi, buti na lang nandyan si Livestre at ito'y kanyang pinasabog mga kabaitaan sa programa ng Saganang Mamayan. Basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral at actually akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer ni Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region puro yung sunog eh. Pero hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na, yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon niyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, may allotment ako eh. May pera, may ako, pondo. Bibiling ko na yung yung allocation nyo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may paunang ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. So, narinig yung mga kabaitaan, talagang matindi ho, talagang mabubwisit ho kayo sa mga maririnig nyo po dito sa programang Saganang Mamamayan dahil po yung nawalang computer dito ni Cabral
marahil marami ho talagang ebidensya. Sinadya ho itong kunin kasi mahirap naman ho talaga loob lang ho. Hindi yung physical na computer kasi sasabihin talagang sinadyang ninakaw. Pero pag yung buong computer system ho na nawawala ho mga kabalitaan, sigurado ho, siguradong iniisip po na ho nila na ligtas na ho sila sa kapahamakan na makukulong ho mga kabalitan. Kaya sinasabi dito ni Congressman Livestre na dapat malaman to dahil naandun lahat yung mga dokumento na makakapagturo mga kabalitaan. At meron pa hong mas matindi ho dito. Itong nadiskubrihan na rin nadiskubre na naman ni Livestre na kung saan po yung mga transaksyones mga kabalitaan diyan sa DPWH hindi pa ho lumabas yung budget mula ho sa NEP at naaprubahan or hindi pa ho naaprubahan ng Kongreso. Meron na ho silang specific na individual kung sino ang makakakuha dito mga kabalitaan sa proyekto sa susunod na taon. Kumbaga, lutong Macau ang proyekto, dinadaan lang kuno sa bidding pero formalidad na lang ho dahil nakaplansya na ho ito ni Yusek Cabral mga kabalitaan. Ito ang mas matinding pasabog ni Livestre. So ibig sabihin nun, wala pa yung pera, yung budget para sa susunod na taon, wala na. Ubos ng balahibo nito mga kabalitaan at hindi na ho talaga magagamit kaya merong sobrang daming lumalabas na ghost flood control projects at substandard mga kabalitaan. Kumpre nyo, Kong. Yes, so like I said a while ago, the fact na binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Yung Pero nung Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na sama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin, advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Grabe. Oo. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? At sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-advance na ang mga contractor. Para may assurance. Pero ang akala ng iba, pag approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na makukuha ko kung nagbigay nga ako ng pera? Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. Tindi ho, no? Napakatindi mga kabalitan. Itong si Garjola, siya po ang Zaldico 2.0 version mga kabalitan. Grabe, sobrang yaman ho nito mga kabalitan. Tahimik lang ho to pero nung pinasok or inimbestigahan ito ng Billionaire News Channel, doon po yung mga maluluhong sasakyan na hindi pwedeng hindi magarahe ho sa isang air-conditioned na grahian mga kabalitaan. Lahat ng nasa grahian na kotse ay naka-aircon pa yun mga kabalitaan. Mantakin nyo po. Ilan kaya yung mga sasakyan meron nun? Baka mahigit pa yan kay Diskaya mga kabalitaan.
At yan ang dapat na makonfiscate dahil sigurado tayo yung perang pambili na ho yan mga kapitan ng mga sasakyan na nakagarahe sa isang malamig na lugar ay sigurado ho na hindi ho yan pera mula sa sariling sikap nito. Mantakin nyo po, ninong niya pala itong si Bunuan, kaya napakabilis lumubo ho yung yaman nito. At ang daming proyektong nakukuha mula sa DPWH mga kabitaan. Nauna pa lang ay sigurado na tayong labag na ito sa ating saligang batas dahil conflict of interest po ito mga kabalitaan. So unti-unti na nalalaman, sana maimbestigahan na rin itong si Dong Gonzales dahil isa rin itong hinampak na animal mga kabitaan na tahimik lang dahil nga po gusto nilang ma-impeach ni Sara Duterte. Yun pala ay may tinatago pala, takot malaman, mabulgar, mabisto at mahabol ni Sara Duterte mga kabitan kung ito'y makakaupo bilang Pangulo ng ating bansa. Ngayon, ewan ko lang kung saan na ho ito, parang lumabas na yata ng bansa itong si Dong Gonzales, kaya dapat isunod na rin itong imbestigahan para mapapauwi at malaman at mabawi yung kanilang mga tagong yaman kung ito'y mapapatunayan na mula ho yan sa pera ni Juan Cabalitaan. Well, speaking of itong si Dracula ko mga kabitaan, sinubukan na ho nilang ransakin yung pamamahay. Hindi naman siguro totally ransak, literal na ransak. Kumbaga pinasok ko para i-serve yung warrant of arrest nito sa lahat ng mga residential property ni Saldico mga kabalitaan. Sinubukang haina ng warrant of arrest ng Taguig City Police si ex-Congressman Saldico ngayong araw sa isang residential property ito sa Bonifacio, Global City. Pero wala rito si Ko. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, huli umanong ng monitor si Ko sa Japan noong nakaraang linggo, pero posible umanong nakabalik na uli ito sa Europa. Una nang sinabi ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni Ko, na takot umuwi ang kanyang kliyente dahil umano sa mga banta sa buhay nito. Director, what will be the exact role of NBI sa implementation ng warrant of arrest na ito? Isa-serve din po natin ito. Tanggap din po tayo ng kopya ng dalawang warrant of arrest sa magkakahiwalay na kaso. Ang inisyu po ng 6th at 7th Division. Sa 6th Division po, ito yung mga kaso ng public corruption kung saan ay may inaalaw po na piyansa. Doon naman po sa 7th Division ay ang issue na warrant of arrest ay para po sa malversation at ito po ay isang non-bailable offenses. Non-bailable offense. Okay, so ibig sabihin po kung ma-arresto natin siya, kahit na may kaso siyang bailable, meron din namang non-bailable kaya hindi siya makakalabas. Tama po? Tama po yun, tama po yun. At kagabi nga po ay inihain natin kaagad sa tulong ng ating mga tauhan ang mga nasabing warrant of arrest. Sa katunayan hanggang sa inihain na ho itong warrant of arrest ni laban kay Saldico mga kabitan. Pero ang tanong po ba, pinapakansila na ba itong passport ni Saldico? Kasi mas lalong mahihirapan sila itong mapapauwi sa ating bansa. Kung nasa ibang bansa, nasa ibang bansa na rin ito sa Europa, itong si Saldico mga kabalitaan. Kaya dapat unahin. Sabi daw ni Remulla na nasa pending na ho daw ito sa Sandigan Bayan yata. Pero kailan pa ho ito mga kabitaan na mariresolba ang pagkansila sa pasaporte ni Dracula ko? Malamang may tinatawag tayong delaying tactics mga kabalitaan na para ho talaga maplanuhan nila kung mahuli itong si Saldico at papaano nila ito i-brainwash siguro mga kabitaan para hindi nila at mabago ho yung testimony nito laban kay Bungit mga kabalitaan. Dahil sigurado ho, itong si Bungit naghahanda na rin ho ito kasi kakantaw talaga itong si Saldico. Kasi nauna na ho itong nagpalabas ng kanyang pasabog sa pamamagitan ng kanyang social media account mga kabitaan na involved itong si Tambuaya at itong si Boy Singhot Bungit mga kabitaan at pinatutuhanan nito ang naging testimony ni retired Master Sergeant Gutesa na totoo lahat na meron hong delivery ng mga mali-malitang pera na kung saan ito ay inihatid sa bahay ni Dracula ko at siya namang inihatid ito sa bahay ni Tambuaya at dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Ang tanong natin, itong si Bungit, handa na ba itong harapin din ang kanyang consequences? Dahil nga po, parang pinaghandaan na ni Bungit mga kabitaan na maaari daw yung mga, ewan ko lang kung si Bungit ba yung nag-suggest o mga aliporis nito na kailangan si Ramon ang nalang muna ang magiging caretaker ho ng ating bansa.
Pero sa puntong ito mga kabitan, yung Artikulo 11 pumalag sa umano'y pagtalaga kay Ramon Ang bilang caretaker ng ating bansa mga kabalitaan. At anomalya sa pamahalaan. Payag daw ang ilang grupo na magkaroon ng isang transitional government. Pero tila nagkakatalo-talo kung sino nga bang dapat magsilbing pinuno nito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Umuugong pa rin hanggang ngayon ang panawagang mapalitan ang liderato sa gobyerno pero hindi katanggap-tanggap para kay Artikulo 11 Convener Calyodi de Guzman ang ideyang maging caretaker ng bansa si ultrabilyonaryo Ramon Ang. Sa primetime newscast ng Bilyonaryo News Channel na Agenda, sinabi niyang sigurado siyang katulad niya, maraming hindi papayag dito. Baka maging Trump yan, ang paglilingkuran ay interest ng mga big business at hindi ng masang Pilipino. Ikakasa ng grupong Artikulo 11 ang isang Tanong ko dito sa Artikulo 11, sino ang gusto ko nilang italaga na pansamantalang papalit bilang Pangulo ng ating bansa? Kasi sigurado ko ayaw din naman nila dito kay BP Sara Duterte. At marami rin nagtutulak na dapat si BP Sara Duterte ang papalit bilang Pangulo sakaling ito'y mapaalis sa pwesto si Bonget mga kabalitan dahil ito ay naayon ho sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon ay gawa ho ng mga makadilaw, subalit sila naman po ang nagrereklamo. Ginawa ho nila itong konstitusyon para ho kung sinong magkakaroon ng problema yung presidente, kung sino yung papalit ay yung pong vice-presidente. Ngunit ngayon po ay tila bagang ayaw nilang payagan na makaupo bilang Pangulo si Inday Sara Duterte na papalit kay Bonget. So ano po ba yung dapat gawin ng ating bansa? Malamang ho magkakaroon ho tayo ng malaking problema ho dito. Baka papasok na ho yung militar at magkakagulo ho sa kalsada, sa lansangan. Yun po ang dapat nating iwasan dahil mas lalong lulugmok ho ang ating bansa. Mas mainam na po na sundin kung ano ang nakasaad sa ating konstitusyon dahil ito po dapat ang ating sundin dahil sagrado ito at ito'y karapat dapat na ang sikanda Pangulo ay magiging unang Pangulo pag nawala sa pwesto si Bonget mga kabalitaan. Maghihintay ho tayo kung sakaling mangyari ho ito mga kabitan. Ano nga po pala mga kabitan ang mangyayari sa ating bansa sa hinaharap? Ang masisisi ho natin dito itong mga makakaliwang grupong ito dahil ayaw ho talaga nila sa kapayapaan dahil ang mga Duterte na panig ho sa kapayapaan at katotohanan para magkaroon ho ng sapat na pamumuhay at mapaunlad ang ating bansa. Pero meron talaga mga taong magaling lang ho talaga sa pamumulitika mga kabalitaan. Ito pong huling balita nating ihatid sa inyo mga kabalitaan ay di umanong hindi sasantuhin ni John Vic Rimulya aka Renz Verano malalabasan ng warrant of arrest itong si Tambuaya mga kabalitaan. Handa niya itong huhulihin. Talaga lang ha? Sige, pakinggan at panoorin ho natin to dito. Kalkulasyon lang naman, baka humantong tayo dito. Sabi niyo may mga ma-i-issuehan pa ng arrest warrant eh. Kung kunwari, maglabas ng arrest warrant, kunwari lang naman, it's in the realm of possibilities, na si dating Speaker Martin Romualdez ang ipa-aresto, kaya niyo ho ba na isilbi sa kanya yun? Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong bigay, kaya kong arrestin. Nagmamayabang siya kahit sino pwede niyang dakwin at ihain yung warrant of arrest sa sino mang individual ang mabibigyan ho, mapababaan ng korte mga kabalitaan. So klaro po yun. Yun ay ating pakatandaan mga kabalitaan. Anyways, wala na tayong oras. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabalitaan. Kung gusto niyo po ang ganitong sistema ng ating video presentation, huwag kalimutan po paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at paliguan ng maraming likes mga kabalitaan para malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. Sa mga bagong salta, subscribe na at pinutin ang notification bell at maraming salamat sa mga matagal na ho at sa mga bagong subscribers sa ating munting bahay dahil tayo po ay kumakalap ng balita sa loob ng 24 oras dito lamang ho sa mundo ng social media sa Tulumanon Danagan Balita Reaction Video News Update. Danagan Balita Channel oras. Well, ako po yung magpapaalam na. Laging inuulat ay tama, balitang totoo. At sa mga nanonood ngayon, for your information mga kabitaan, pag tayo po ay merong live broadcast, laging inuulat, mapapanood tayo tuwing tanghali ho mga kabitaan. Sa channel na to, di ka malipakinig, so makikinig tayo tanghaling tapat. Danagan Balita. Tayo po ay magbabalita sa inyo at magbibigay ng komento, reaksyon, opinion, suhestyon dito ho sa ating munting bahay. Tandaan nyo po ha, magla-live lang ho tayo tanghaling tapat.
from 10 to 2. Sa mga ganong oras, nandyan ho tayo mapapakinggan mga kabitan. Dahil tayo po nagdepende lamang sa oras na availability ho natin. Kaya saka po tayo makapag-live dyan sa inyo at mapapanood dito sa ating munting bahay. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat. Kinagits tayo sa ating magbabalik. To God be the glory. Mwawa, chip chip. Mwah. Peace out. Kaya danagan balita channel lang batas. Yo, laging updated. Oras-oras may bago, laging mainit. Danagan balita channel, walang halong mali. Kung gusto mo ng totoo, dito ka na pray. Danagan subok na sa balita. Matagal nang umirima para radyo o social media. Di nagpapahuli sa bayanihan. Prinsipyong di mababayaran. Huwag kalimutang i-like and share para lagi kang updated sa mga kaganapan dito sa ating lipunan. Danagang balita, totoong maaasahan. Di natatakot kumastigo sa mga politikong buhaya sa kongreso. Lalaban sa katiwalian o parang mamamayan may kinabukasan. Danagang balita, may paninindigan at di mababayaran. Danagan balita channel, oras na para malaman walang